Ngayong araw, medyo nai-stress nga ako dahil binulungan ako ng mga trabahador ko na gusto na nilang bumali. Kaya lang hindi pa araw ng sahod. Kaya buti na lang talaga naisipan ko maglaro nitong Aurora. Pero maniwala man kayo o sa hindi, malaki talaga yung napanalunan ko ngayong araw. At saktong-sakto kasi meron na akong pampasahod sa kanila. Kaya naman agad-agad kinontak ko tong si Bebo na magpunta kami sa bayan. Natawa nga ako kasi nilibre niya ako dito sa McDo. Alam niyo ba kung bakit? Malaki din daw kasi napanalunan niya sa Aurora. Taray, breakfast sa McDo. Nakapag-withdraw na nga ako, nakalimutan kong tiyanggi nga pala ngayon dito sa Pulilan. Dahil wala pa akong ligo at nakapantulog pa talaga ako nagpunta ako din eh. Kung sasabihin nyo sa akin, suot ko na to kahapon, aminado naman ako hindi pa talaga ako naligo. Pero yun na nga, dahil nga tiyanggi ngayon, masarap mamili ngayon dito sa palengke. Una kong pinuntahan itong mga gulayan. Sko, nagulantang ako sa presyo ng sibuyas ngayon. Mili na nga rin ako ng luya dahil kailangan ko yan sa lulutuin ko ngayon. Saktong-sakto nga, meron silang bunga ng sampalok ngayon. Yung bumibili nga ako ng sampalok, lagi ko yung tinitikman. Hingi pa nga ako ng asin eh. Mili na nga ako ng kamatis dahil mabilis talaga maubos to sa bahay. Tapos binayaran ko na rin at umalis na ako para maghanap naman ng prutas. Saktong-sakto nga nakita ko itong mga kiyat-kiyat. Grabe, parang kakapitas lang na ito. Favorite na favorite ko talaga yan. Ilang naman yung binili ko kay ate at parang mamaya trip ko mag-ulam ng tinapa. Masara na nga sana sila ate, buti na lang nahabol ko pa. Bili nga ako ng 2 banig nitong galunggong na tinapa. At after noon, syempre hinabol ko itong nagtitinda ng ukay-ukay. Mura kasi ng tinda nila dito, 20 pesos lang oh. Kaya lang pang 20 ka na rin magsusuot. Ito lang naman ako bumibili ng mga pantulog ko. Tapos pinakukuluan ko na lang pag uwi sa bahay. Jai, magaganda kaya tela dyan. Uwi na nga sana ako pero nakalimutan ko bumili nitong saging. Parang hindi kasi kompleto yung pagkain ko kapag walang saging. Hindi na lang talaga mura yung kilo ngayon. Tulad nga nung dumaan ako saglit dito sa Angel's Burger. Bumili nga ako ng 8 burger para sa mga trabahador. Kaya lang mukhang bad trip sa atin ngayon. Medyo mainit yung ulo eh. After nga nun, wala na akong dapat pang bilhin at nakapag-withdraw na ako. Kaya naman bumalik na kami sa sasakyan. Kaya naman nung makauwi na ako, madaling-madali ako dahil gusto ko na talaga maligo. Pero pag uwi ko, nakalimutan kong hindi pa pala kumakain yung mga baby ko. Oras na nga rin ng lunch, kaya naman nagsimula na ako magluto. Hiwa na ako ng bawang sibuyas at luya. Sunod naman noon, pinagpira-piraso ko na yung binili kong dahon ng sili kanina. After noon, pinakuluan ko na yung sampalok na binili ko rin kanina. Hali, naglagay na nga ako ng mantika kanina at una kong ginisa itong luya. Medyo brown na nga, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. So sinalo-halo ko lang siya ng very light. After noon, naglagay na rin ako ng konting patis. Nalo ko lang din at nilagay ko na lahat ng karne. Feeling ko may idea na kayo kung ano niluluto ko. Lakpan ko muna at kinatasan ko na tong sampalok na pinakulo ko. Bali, pwede naman tayo gumamit ng sinigang mix pero mas masarap daw kasi kapag tunay na sampalok. Kumakuha ko na nga yung unang katas, nilagyan ko pa ulit to ng tubig para ito na yung gagawin kong sabaw mamaya. Tapos ang medyo malambot na yung karne, nilagay ko na rin yung katas ng sampalok. Tapos sinalo-halo ko lang din at tinakpan muna. Gugutom na nga ako pero parang meron pang mas gutom sa akin. Kumukulo lang nga, nilagay ko na tong dahon ng sili. Sunod naman nun yung totoong sili na. Ilang minuto lang naman, tapos na ang aking sinampalukang Tagalog. Ganito rin ba kayo magluto nito? Ang sarap nito. Pero syempre tinikman ko muna kung anong lasa nung niluto ko. Ay, nakaslam. Kung di pa kayo kumakain dyan, tara sabayan nyo na ako. Kaya nga hindi ako nakabili ng dugo kasi mas masarap to kapag may dugo, no? Pero yun na nga, ang dami kong daldal. Kumain na muna tayo at ang sarap nito kapag may patis. Kain rin ba kayo ng ganito? Pagkatapos ko nga kumain, tinatawag ako ng gumagawa ng bahay. Akala ko nga kung bakit pero may naghahanap daw sa akin sa labas. Grabe, sobrang na-appreciate ko tong sila ate kasi ang tagal na nilang nagpupunta daw dito sa bahay. Hindi daw nila ako lagi naaabutan. Sabi, nahiya ako ng sobra kasi ang layo-layo pa nila. Pinuntahan pa talaga nila ako dito. Hala, grabe, sobrang na-appreciate ko talaga sila ate. Kaya shoutout po sa inyo at salamat po sa pag-visit sa akin. Gusto nyo rin bang kumita habang naglalaro? Download nyo na rin tong Aurora game. Click nyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Lagay ang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay nyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May guess size, toss coin at Benson WD. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin, itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Lang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag ka nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina na 100 pesos, napalaki ko siya ng 10,000.
10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag na wag mong kakalimutan ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora Game? Kaya naman subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. At gusto ko lang sabihin na happy birthday to Lovely Labata. Yan lang naman. Salamat!